Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romulo. Walang eksaktong taon. Cagayan de Oro. May mga kalabang hindi nakikita ng tao. May mga taong nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang kakayahan. Gaano man kabilis ang pagbago ng komunidad, hindi sila tuluyang naglalaho. Marami sa kanila nakikibagay sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Nagtatago sa lihim habang patuloy na ginagamit ang mga aral na nakalimutan na ng panahon. Kahit ako pinuno, aminado na hindi ako naniniwala sa mga ito noon. Ang tingin ko rito, mga kalokohang gawa-gawa lamang ng mga matatanda. Pero nung magkaisip ako tumira sa poder ng lolo ko, dito ko napatunayan na mali ang lahat ng paniniwala ko. Siya nga pala, hindi antingero o manggagamot si Lolo Sito. Isa lang siyang ordinaryong matanda noong nakatira sa bayan. Pangkaraniwan man, merong espesyal sa kanya at yon ay walang iba kundi ang pamana ng mga magulang nitong matagal nang sumakabilang buhay. Kapag kalasing si Lolo Sito, napag-uusapan namin ng tungkol doon. Ayon sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya sa akin ay hindi niya basta-bastang sinasabi sa kung kani-kanino. Umaasa kasi sa akin noon ang lolo ko na kapag wala na ito, ako naman ang mag-aalaga sa pamana ng pamilya. Sinang-ayunan ko ang lahat ng sinasabi niya, pero hindi masasabing naniniwala ako sa lahat ng yon. Radikal akong tao pinuno, matalino kahit hindi gaanong mataas ang pinag-aralan. Palaging gumagamit ng sentido komon at palaging naghahanap ng pruweba bago ko paniwalaan ang isang bagay na sa tingin ko'y imposibleng mangyari. At sa maniwala man kayo o hindi, nung una kong marinig ang kwento ni Lolo Sito, hindi ko ito pinaniwalaan. Nakikinig ako, oo, pero sa isip-isip ko nun, malapit nang mabaliw ang lolo ko. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dumaan ang mga buwan at taon ng aming pagsasama. Marami na akong nalalaman sa kanya. Gayunpaman, wala akong nararamdamang kakaiba. Hindi rin ako nakakapansin ng kahit na ano, maliban na lang sa walang kamatayang kasipagan ng lolo ko. Sa edad nitong 80 anyos, nakikisaka pa ito sa kalapit na lupang palagi naming sinasakahan. Yung may-ari, hindi na ito gustong pasakahin dahil baka kung anong mangyari rito. Pero wala itong nagawa dahil mapilit ang lolo ko. At para maibsan ang alalahanin ng may-ari, ako ang naging katuwang ni Lolo Sito sa tuwing sumasapit ang panahon ng kapasan. Bata pa ako nun at sa pagkakatanda ko, nasa 17 anyos pa lang ako. Uhugin pa kumbaga, pero hindi may pagkakaila. Namulat na ako sa realidad ng buhay. Di hamak na mas eksperyensado pa ako kaysa sa mga lalaking pamilyado na noon sa baryo. Paano ba naman kasi, mas marami akong karanasan ng kahirapan kumpara sa kanila. Kung sila nabubuhay sa karangyaan, kami ng lolo ko, isang kahig at isang tuka lang. Bawal din ako magpahinga dahil kapag hindi ako nagtrabaho, isang buong araw kaming magugutom. Akala ko nga noon, ganun na ang buhay na tatahakin ko hanggang sa mamatay ako. Pero dumating ang isang araw na nagkaroon ng milagro. At nangyari ito nung yayain ako ng lolo ko na pumunta sa talo ng Sinuong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin doon, pero ang sabi niya, meron siyang kukunin. Dagdag pa nito na, may naaamoy akong panganib. Kailangan nating maghanda. gulong-gulungan, nagpasya akong sumama. Siyempre, hindi ko naman pwedeng hayaan si Lolo Sito, lalo pat napakalayo ng talong yon. Bandang 5:00 kami umalis sa baryo at nakarating kami roon, magpapasado 10:00 na. Napakadilim na sa lugar at napakalalim na rin ng pagod na nararamdaman ko. Halos hindi ko na nga noon napansin ang lugar na dinaraanan namin
dahil sarili ko na lang din ang iniisip ko. Pero nung tingnan ko ang lolo ko, nakita ko na nakatayo ito ng tuwid at kalmadong nagmamasid sa paligid. Di ko ito napansin na nagbuntong hininga, dulot ng pagod mula sa ilang kilometrong lakad na aming ginagawa. Maya-maya pa, bumalik ito sa bato kung saan ako nakaupo. Malapit na kami noon sa talon, kaya inakala ko na wala akong gagawin. Pero paglapit nito sa akin, tinitigan ako nito habang nagwiwi ka ng, Gusto kong magtago ka, Romulo. At hanggat hindi kita tinatawag, wag na wag kang lalabas. Pwede kang sumilip, pero hindi ka pwedeng gumawa ng kahit na anong ingay. Sundin mo lahat yan para hindi ka mapahamak. Nagkakaintindihan ba tayo? litong-lito man, wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa sobrang pagod ko, hindi na ako nakapagsalita. Paika-ika na rin ako noong naglalakad, dala nga ng mga sugat ko sa talampakan. Kahit kasi lumaki ako sa hirap, aminado ako na mahina ako sa lakaran. Bukod sa madaling masugatan ang talampakan ko, naninigas din at nananakit ang mga tuhod ko. Pagdating ko sa isang punong malapit sa sapang dumadaloy patungo sa talon, kaagad akong umupo sa likod nito habang si Lolo Sito nagsimula ng maglakad patungo sa gitna nitong bahagi. Literal na malapit na siya noon sa pangpang ng talon, kaya pagsilip ko rito, medyo nakaramdam ako ng pangamba para sa kaligtasan niya. Matanda na kasi si Lolo Sito, kaya alam ko na medyo mahina na ang pandama nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita ko itong humawak sa isang makinis na bato. Malaki ang batong yon, at sa estado nito, alam ko na matagal na itong dinadaluyan ng tubig. Maya-maya pa, narinig ko ang mga dasal ng lolo ko. Marami itong binabanggit na mga salitang hindi ko maintindihan hanggang sa makita kong tumama ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng bato na kanyang hinahawakan. At sa isang kisap mata, nakarinig ako ng tunog na parang may nabasag na salamin. Hindi ko alam kung saan ito nagmula, kaya napalingon ako sa paligid. Pagbalik ko ng tingin kay Lolo Sito, nakita ko itong may hawak-hawak ng punyal na kinuha nito sa loob ng bato. Pagtayo nito, dito ko rin nakita ang isang babaeng may kalahating katawan ng usa na lumabas mula sa isang masukal na kakahuyan sa kabilang ibayo ng sapa. Habang naglalakad ito papalapit, napansin ko ang hawak-hawak nitong bangkaw at nagliliwanag nitong mga mata. Unang beses kong makakita ng ganoong nilalang, kaya kaagad na naglaho sa aking katawan ng takot at pag-aalala para sa kalagayan ni Lolo Sito. Maya-maya pa, bigla itong sumunggab ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas ng puwersang pinakawalan nito, rinig na rinig ko ang malakas na tunog ng hangin bago ito tumakbo. At sa loob lamang ng ilang segundo, nagpang-abot na ang dalawa. Si Lolo Sito kasywal na dumedepensa, habang ang nilalang ay walang habas na umaatake gamit ang kanyang sandata. Nagtagal ng ilang minuto ang paglalaban bago ko narinig si Lolo Sito na nagdasal. Pagbanggit nito ng mga kataga, kaagad nitong iwinasiwas sa ere ang hawak nitong punyal. Hindi ko alam kung may maniniwala sa inyo, pero pagwasiwas nito ng punyal niya, para bang nakapaglikha ito ng mga lagusang hindi ordinaryo sa ating mundo. Matapos niya itong gawin, muli itong umusal ng orasyon hanggang sa mapag-isa na nito ang enerhiya ng mga lagusang yun. Dali-dali niya itong inilapat sa dulo ng punyal bago ito ibato sa nilalang. At sa isang kisap mata, nakita ko kung papaano maging abo at gumuho ang nilalang nakaharap niya. Matapos nun, kagad na bumalik ang katahimikan sa paligid. At itong si Lolo Sito, kasywal na naglakad hanggang sa tuluyan na itong makalapit. Pagharap naming dalawa,
Ngumiti lang ito habang nagwiwika sa akin ng, Tumayo ka na dyan, Romulo. Uuwi na tayo. magmula noon, hindi ko na malimut-limutan ang tungkol sa bagay na yon. Pakiramdam ko, ako ang mangmang sa aming dalawa. Hindi ko kasi lubusang maisip na merong ganoong pangyayari sa ating mundo. Napaka-imposible nito kung iisipin, pero totoong umiiral ito. Dala ng aking kuryosidad, humanap ako ng pagkakataon para makausap si Lolo Sito. Alam ko na hindi araw-araw maayos ang ulo nito, kaya pinakiramdaman ko ito ng maigi. Alam ko na ang pinakamagandang pagkakataon upang ito ay makausap, at yon ay sa panahon na ito ay masayang umiinom. Gabi-gabi ako naghintay, pero hindi ito nangyari. Masyadong abala ang lolo ko sa pagrorosaryo, kaya 5:00 pa lang ng gabi, hindi ko na ito halos makausap. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa kanya, kaya hindi ko maisip kung ano ang dahilan nito. Akala ko ayos lang ang lahat, pero hindi ko alam, malapit na palang dumating ang panganib na sinasabi nito. Sumapit ang buwan ng Setyembre kung hindi ako nagkakamali. Muli ako nitong sinama. Lalabas kami ng Cagayan para bumisita sa kaibigan niyang may malaking pastuhan. At ang pakay namin doon, humingi ng 2 pirasong kambing. Malayo yun sa lugar namin, kaya sumakay kami. 2 oras din mahigit ang aming binaybay hanggang sa makarating kami sa lugar nito. Nagtagal kami roon ng 1 araw bago kami umuwi, bit-bit ang mga kambing na kanyang hiningi. Habang bumabiyahe, dito ko na hindi mapigilang magtanong. Lo, anong gagawin mo dyan? Paparamihin mo ba? Hindi, Romulo. May mas maganda akong paggagamitan sa mga kambing na yan. Maghintay ka lang sandali at makikita mo. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, napansin ko na parang matipid ang mga sagot nito. Kaya kalaunan hindi na ako nagtanong pa. Literal na hinayaan ko na lang siya hanggang sa makauwi kami ng bahay. Sumapit ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Isang ordinaryong gabi lang ito para sa akin, pero nang akmang papatulog na ako, narinig ko ang kambing na humihiyaw. Hindi ako po pwedeng magkamali. Kinakatay na ito ni Lolo Sito. Kaya walang ano-ano, kagad akong lumabas ng bahay at dito ko nga ito naabutan na sinasalok ang dugo ng hayop. Pagkatapos nun, kumuha ito ng kawayan at ng dahon ng saging. Yung dahon ng saging, isinipit niya sa kawayan para gawing pampinta. Bago nito pintahan ng dugo ang bahay, 7 beses itong nagpaikot-ikot doon habang nagdarasal. Ako naman napilitan na lang ding umupo sa labas para pagmasdan ang mga gagawin nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Napintahan na nito ang bahay namin ng dugo. Hindi ito gaano karamihan, bagkus parang ginamit lang ito ng lolo ko pang-ukit ng mga simbolo. Pagkatapos nun, tsaka kami pumasok ng magkasama. Yung labi ng kambing, itinapon niya sa malayo. Hindi namin yun kinain pinuno, kahit dumaan ito sa maayos na proseso ng pagpatay. Ayon sa lolo ko, may lason ang laman ng kambing, kaya hindi na ito dapat pagkainteresan. Kaya kahit punong-puno ng panghihinayang, wala na rin akong nagawa kundi kalimutan ang tungkol doon. Dahil sa mga nangyari, bahagya kaming nagpahinga malapit sa malaking bintana sa may bandang sala. Dito namin pinag-usapan ng mga nangyari hanggang sa ipagtapat nito sa akin ang katotohanan sa mga bagay na kanyang ginawa. Ayon sa lolo ko, ang marka ng dugo sa bahay ay magsisilbing puder namin laban sa presensya ng kadiliman. Malapit nang dumating ang mga nilalang na matagal na nitong hinihintay. Isang uri ng kakaibang aswang
na namamalagi sa ilalim ng dagat kasama ang makapangyarihang Bakunawa. Wala itong eksaktong pangalan sa kadahilanang matagal na itong nawala ng pangalan. Basta ang alam ng lolo ko, 100 beses na mas malakas ito sa mga gabunan. Wala ritong pangontra, maliban na lang sa punyal na nakuha niya. Hindi rin ito kumakain ng karne ng tao dahil kaluluwa ang kinakain nito. Nabanggit din niya sa akin na walang pisikal na katawan ng mga nilalang na yon at gumagambala ito gamit lamang ang kanilang mga espiritu. Ngunit kahit wala silang pisikal na katawan, kaya pa rin nilang maminsala. Noong unang panahon, isang baryo ang nabura sa Cagayan dahil sa pagsalakay ng mga nilalang na ito. Madalas din sila noon kung umahon hanggang sa malikha ang punyal na nakuha ni Lolo Sito. At magmula noong natanga na niya ang punyal, kailan may hindi na ito umalis sa karimlan ng karagatan. Lumalabas lang ito 2 beses sa loob ng 50 taon. Hindi naman kasi basta-bastang namamatay ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng wala itong pinipreserba na katawang lupa. At kaya sila napipilitang manginain ay para mapalakas ang kanilang kapangyarihan at kaluluwa. Tanging ito lamang ang mahalaga para sa kanila upang hindi sila tumawid sa kabilang buhay ng mas maaga. Sa lahat din ng uri ng aswang, ang mga ito ang may kakayahang mabuhay ng walang hanggan. Nang marinig ko ito kay Lolo Sito, nakaramdam ako ng kilabot. Yun bang, kahit wala namang basihan, alam ko na totoo ito. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagkwento, para akong musmus na batang seryosong nakikinig sa kanya. Romulo, mula sa araw na ito huwag ka nang pumunta sa kung saan-saan. Sa mga susunod na araw, magsisimula ng kumalat ang salot dito sa ating lugar. Maniwala ka sa akin dahil mismong ang hangin na ang nagdala ng mensaheng ito. Malapit na sila sa lupa, kaya kailangan na nating maghanda. Dagdag pa nito na, maaaring may iba pang pakay ang mga nilalang, kaya yun ang kailangan naming paghandaan. Dala ng aking kuryosidad, napatanong ako sa kanya kung papaano niya nakuha ang mga ganoong kaalaman. Ang buong akala ko kasi, si Lolo Sito ay isang pangkaraniwang matanda lamang. Maging ako man, hindi ko inaasahang ganon kalawak ang kanyang kaalaman. Ngunit nang marinig ito ni Lolo Sito, hindi ito sumagot sa mga tanong ko. Basta ang sinabi niya, mahabang istorya kung aalamin ko pa. Inilahad din niya sa akin na hindi mahalaga ang nakaraan, kaya wag na namin itong pagtuunan ng pansin. Gulong-guluman, sinikap kong unawain ang mga bagay na kanyang sinabi. Pagkatapos ng aming pag-uusap, tsaka kami pumasok sa loob ng silid para magpahinga. Nang matutulog na ako, muli ko na naman itong narinig na nagdasal. Buong magdamag itong nakaluhod sa harapan ng altar, indikasyon na hindi biro ang kanyang mga pinaghahandaan. Dumaan ang mga araw, nanatili kaming dalawa sa loob ng bahay na parabang naghihintay na tumila ang unos na hindi ko nakikita. Buryong-buryo na ako noon pero pinilit kong maging matyaga hanggang sa isang gabi. Dito ko na naunawaan ang ibig iparating ni Lolo Sito. Nung gabing yun pinuno, hindi normal ang panahon. Malakas ang simoy ng hangin, aligaga ang mga hayop sa paligid at paulit-ulit ang paghuni ng mga ibon. Tila bang ipinapahatid nila sa amin ang panganib na darating. Tumungtong ang 10:00. Dito na umulan ng malakas. Ordinaryong pangyayari lang kung iisipin, di ba? Pero habang tumatagal, may mga naririnig kaming huni na sumasabay sa hangin. Hindi ko alam kung ano ito, pero naniniwala ako na hindi yon pangkaraniwan. Dala ng kuryosidad ko, napilitan akong lumapit sa lolo ko, na kasalukuyan noong sumisilip sa siwang ng dingding. Pagdungaw ko sa labas,
wala ko gaanong makita dahil sa lakas ng ulan. Maya-maya pa, may napansin akong dumaan. Napakabilis ng nilalang na yon, kaya hindi ko kaagad ito namukhaan. Ilang minuto pa ang lumipas, meron na namang dumaan. Hindi ko rin nakita hanggang sa nagsunod-sunod na ang mga ito. Direkta itong tumungo sa baryo na siya namang hindi pinigilan ni Lolo Sito. Ayon sa lolo ko, wala siyang kapasidad na pigilan ang mga ito at ang tangi niyang magagawa, protektahan ang bahay nila sa lahat ng ataking posibleng gawin ng mga nilalang na yun sa amin. Nabanggit din ito sa akin na kahit tanga niya ang punyal, hindi niya ito basta-bastang magagamit sa kabuuang puwersa ng mga nilalang. Kaya sa bandang huli, magagamit niya lamang ito pamproteksyon sa aming mga sarili. Nabanggit din ito sa akin na sa panahon ng kanyang mga ninuno, kahit taglay na nila ang punyal, marami pa rin sa kanila ang namamatay. Hindi dahil sa mahihina sila, kundi masyadong malakas lang ang kalaban nila. Dahil sa sinabi nito, di na ito nagsalita pa. Kalaunan, nang wala nang dumaraan, napatanong ako sa kanya ng, Lo, ano naman ho ang gagawin natin pagkatapos nito? Nang marinig ito ng lolo ko, napangisi ito habang seryosong nakatitig. Ang pagdating nila, ang simula ng gulo. Hindi sila ang kakalabanin natin, Apo, kundi ang mga demonyong may iwan nila sa lugar na ito. Pagtatapat pa nito sa akin na sa mga nilalang na yon nagmumula ang espiritu ng mga individual na kilala sa pangkasalukuyan bilang mga mambabarang, mangkukulam, mga manlalason, at mga aswang na may kakayahang magbalat kayo bilang mga tao. At sa madaling salita, ang mga nilalang na to ang pinagkukunan ng kanilang mga kapangyarihan. Nasa lahat ng dako ito pinuno at hindi ako pupwedeng magkamali. Maaaring isipin ng mga aswang na meron silang sariling kaluluwa, pero hindi nila alam, yon ang gustong ipaisip sa kanila ng mga nilalang na nagbigay ng kanilang mga kakayahan. Matapos ko itong marinig mula sa aking lolo Sito, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Ang nasa isip ko kasi noon, lahat ng mga taga-baryo magiging mga aswang o hindi naman kaya'y mga mangkukulam. Subalit nang mapansin ito ang aking agam-agam, ito ang gumawa ng paraan para maunawaan ko ang mga bagay na hindi ko alam ang totoong kasagutan. At sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, dito niya nailahad sa akin na namimili rin ito ng mga karapat-dapat. Kinakailangan yon upang hindi masayang ang binhi ng kaluluwa na kanilang ibinibigay. Ito ang pangunahin nilang ginagawa sa unang pagsalakay. Para sa susunod, ang mga nilalang na ito ang lilikom ng pagkaing pupuno sa kabuuan ng kanilang uri. At sa pamamagitan nito, dalawa ang kanilang magiging pakinabang. Una, nakapagpakalat sila ng lahi, at ikalawa, mas marami kaysa sa kanilang inaasahan ang pagkaing kanilang iuuwi. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, hindi ko halos maisip kung saan kumuha ng talino ang mga nilalang. Para sa akin, nakakaalarma ang ganong pangyayari, lalo pat matindi ang peligrong dulot nito sa mga tao. Gayunpaman sa kabila nito, wala na rin kaming magagawa upang yon ay mapigilan. Pagsapit ng sumunod na araw, handa na ang lahat. Kami ni Lolo Sito, kaagad kaming tumungo sa baryo para magmasid. Inabot kami ng 2 oras kakaikot sa lugar, hanggang sa dito na nito itinuro sa akin ang mga taong biktima ng mga nilalang na sumalakay noong nagdaang gabi. Nung makita ko ito, kahit ako nakapagsabi na hindi yon pangkaraniwang tao. Yung iba sa kanila, malapit naming kakilala, pero nung tingnan ko ito, parang hindi ito pamilyar sa mga mata ko. Bukod sa pumutla ang kanilang mga balat, hindi na rin yun gaanong nagsasalita. Tahimik, pero palihim na nagmamasid sa buong paligid. Matapos ko itong masilayan,
Dito ko rin napansin ang dahan-dahang pagkalat ng salot. Yung hangin sa lugar namin noon, parang nag-iba, lalo na pagdating sa amoy at bigat nito. Lagi na ring natutuyo ang balat ko. Animoy ang ihip ng hangin sa amin ay napakalamig. Yung tipong, kapag tumagal ka sa labas, magbibitak ang labi mo. 3 araw naming pinakiramdaman ng baryo bago tuluyang kumilos ang lolo Sito ko. Nung mabilang na nito ang lahat ng naapektuhan, tsaka na ito gumawa ng plano kung papaano sasalakay. Hindi niya yun kaya ng mag-isa, kaya humingi na ito ng tulong sa akin at sa iba pa nitong mga kaibigan. Matapos namang malaman ng lahat ang mga nangyari, kagad itong sumunod ng walang pagtatanong. At pagkaraan lamang ng ilang araw, tapos na ang lahat ng paghahanda. Nung magbigay na ng hudyat ang lolo ko, kaagad kaming kumilos bago pumatak ang dilim. Biyernes ng gabi nung umatake kami. Saktong kabilugan ng buwan, kaya imposibleng magtago ang mga nilalang na pakay namin. Bandang mga 9:00, nagsimula ng gumala sa paligid ang aming mga kasama. Yung mga bahay na pakay namin, kagad nilang pinalibutan hanggang sa makakuha na ito ng senyas mula kay Lolo Sito. Pagbaba ni Lolo Sito ng hudyat, kagad nila itong pinasok at pinatay ang mga nilalang na nasa loob. Karamihan sa mga una naming napaslang, purong mga espiritu ng manlalason at mampabarang. Hindi na ito natunugan ang aming pagdating, maliban na lamang sa mga taong may dugo ng aswang. Dahil sa lahat ng nilalang na nakatira roon, ang mga aswang lang ang katangi-tanging nakatunog sa aming plano. At sa maniwala man kayo o hindi, lahat ng hindi nila kauri napaslang namin sa lugar na yon. Huli na rin ang malaman ng lolo ko na tumakas ang mga ito patungo sa isang liblib na baryo sa Cagayan kung saan purong mga aswang lamang ang nakatira. Ilang milya rin ang layo nito pero hindi namin yon sinukuan. Alam namin na kung hahayaan namin silang makatakas, muli silang babalik sa aming lugar para tuparin ang kanilang misyon. Sa loob ng 1 linggo, hindi naging madali ang aming pag-usad. Marami kaming pagsubok na kinakaharap pero sa bandang huli, nahanap namin ang baryo. At nagawa namin ito dahil sa tulong ng mga taong nagmagandang loob sa aming magturo sa eksaktong kinaroroonan nito. Akala ko tapos na kapag nahanap namin ng baryo, pero hindi pa pala. Dahil pagpasok namin sa gubat kung saan ito naroon, inabot kami ng gabi sa kakahanap. Nung umaga hindi namin ito natagpuan, pero pagtungtong ng gabi, bigla na lamang itong lumitaw sa aming harapan. Takang-taka ko nung mga sandaling yon dahil hindi ko yun inaasahan. Bagaman nakakaramdam kami ng takot, hindi kami pinanghinaan ng loob. Kagad namin itong pinasok hanggang sa makita ko ang grupo ng mga tao na nakatayo sa gilid ng daan. Isipin ninyo, habang naglalakad kami, nakatayo ito at tahimik na nakatitig sa amin. Wala itong sinasabing kahit ano at yung mukha nito blankong-blanko. Yun bang parang wala itong sariling mga kaluluwa? Maya-maya lang, nagsimula ng magdasal ng sabay-sabay ang mga nilalang. Isang makapangyarihang engkantasyon ng kanilang binitawan na unti-unting kumain sa sarili kong bait. Kung hindi ako noon pinodera ng Lolo Sito ko, baka baliw na akong lumabas sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita ko ang mabilis nilang pagpapalit ng anyo. At hindi naglaon, nagsimula na ang kaguluhan sa paligid. Sa sandali kasing nagpalit anyo na ang mga nilalang, bigla na lamang kami nitong sinusunggaban. Wala rin itong pakialam kung di hamak na mas malakas kami sa kanila dahil ang nais lang nitong mangyari, patayin kami sa lalong madaling panahon. Siyempre, hindi ito pinahintulutan ni Lolo Sito, kaya kaagad itong naglunsad ng mga atake. Pilit din ako nitong itinago dahil alam nito na wala akong kakayahan na makipaglaban. Maniwala man kayo o hindi, pinuno,
Naiwan ako sa gitnang bahagi ng grupo. May isa sa mga kasama namin noon, wala nang ahas na umalis, kahit natatalo na sila sa kanilang mga hanay. Pilit silang nakikipaglaban sa mga nilalang hanggang sa paunti-unti nagawa na nila itong matalo. Nasaksihan ko kung gaano kalakas ang aming mga kalaban at nakita ko kung ano ang naging resulta ng nangyaring digmaan. Isang oras nagtagalang pakikipaglaban nila Lolo Sito hanggang sa malipol nila ang lahat ng nilalang na naroon. Brutal ang nangyari noong gabing yon, Pinuno. Sa puntong inabot ako ng 1 taon bago ko ito nalagpasan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, pagkatapos ng labanan nagkalat sa buong paligid ang mga parte ng aswang. Lahat yon pinagmula ng kakaibang amoy na halos ilang araw na natili sa loob ng aking katawan. Pagkatapos ng mga pangyayari, kaagad akong nanghihina at kalaunay nawala ng malay. Pagising ko, nakita ko na nasusunog na ang baryo. Nasa labas na rin kami nito at hindi ito tinatantana ng lolo ko hanggat hindi ito naaabok. Akala ko dito na magtatapos ang lahat, pero nagkamali ako. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik ang mga nilalang ng karagatan. At sa sobrang galit nito, ang Lolo Sito ko ang napagbuntunan nila ng lahat ng kanilang galit. Hindi ko na naabutan si Lolo Sito, Pinuno, dahil nataon noong panggabi ako sa aking pinagtatrabahuhan. Basta pag uwi ko nun, napakalinis ng bahay. Nagkalat sa paligid ang mga bakas ng lolo ko na parabang hanggang sa katapusan ay hindi pa rin ito sumuko. Ilang araw ko rin itong hinanap hanggang sa ako na mismo ang sumuko. Bago kasi ito nangyari, kabilin-bilin na nito sa akin ang araw ng pagbabalik ng mga nilalang. Yon ang aking pinagbasehan at alam ko na hindi ako pupwedeng magkamali sa bagay na yon. Matapos ang mga pangyayari, kagad akong lumipat ng tahanan. At sa awa naman ng Diyos, hindi ko na naranasan ang mga ganoong uri ng bagay hanggang sa ako'y nagkaasawa at nagkaanak. Pero alam niyo, Pinuno, na magpahanggang sa ngayon, paulit-ulit pa rin sumasagi sa aking isipan ang mga katanungan ko kung saan na napunta ang nawawalang napakalakas na punyal ni Lolo Sito.